Hello ka-Alden fans! Muntik na mapaamin kagabi si Alden about kay Catherine mga kasembreros na kanyang inspiration no, sa buhay mga kasembreros. And then dalawang tulay ng ka-Alden kagabi, lalo na to si lalong-lalo na si Ma'am Julia mga kasembreros. So napakarami nating items no, isa-isahin ko na lang para hindi tayo gaano nga matagalan mga kasembreros. Unang-una, sobrang touching ng ako talaga napaiyak kagabi kasi lalong-lalo na dun sa part ng pag-support ni Daddy Bay. So ito pala yung sasabi niya na may isang pamilya niya na magjo-join sa kanya mga kasembreros. And yun nga, nagpiano si Daddy Bay tapos si Sir Alden yung super emotional mga kasembreros yung kumanta no. Sobrang nakaka-touching. So, parang isa sa mga unique talaga na nakita ko dito na ginawa ni Sir Alden sa kanyang ultimate fan meet. Namigay pa siya ng pera, namigay siya ng prizes. Saan ka man nakikita na concert mo tapos ikaw yung namigay ng parang pera, 'di ba? So parang gusto niya mag-give back no as much as he wanted na lahat ay gusto niyang bigyan kagabi. Ay kailangan talaga parang chosen lang siya mga kasus. Pero nonetheless, sobrang nakaka-touch no, sobrang nakaka-amaze mga kasembreros. So yung mamaya papakinggan natin itong pag-surprise si Julia and so on. So talagang si Direk Cathy, si Direk Cathy din po bumati sa kanya ng 15 years. Sobrang kulit ni Direk Cathy, mamaya papakinggan natin ito. And grabe, pasabog yung kanyang intro. Papanoorin din natin itong intro mamaya mga kasembreros. Hindi ako nakatutok ng buo sa live kagabi. Kasi sorry po, so, may kailangan akong i-edit no na kailangan matapos din agad-agad. So kung kaya hindi ako gaano nakafocus mga kasembreros. Pero nakikinig ako no, may mga times na talaga na nadidisturbo kasi nga may kailangan tapusin no. Yung kabilang tenga ko nag-i-edit. Kabilang tenga ko nakikinig dun sa may live ni Sir Alden mga kasembreros na nakakatawa. Tapos yun, una niyang kinanta yung The Climb, tapos Angels Brought Me Here, tapos lang to, random na lang na napakinggan kumakanta niya mga kasus, yung Salamat, yung kay Constantino yata yun, tapos si Shaira Diaz yung host, andun of course, no, sina Betong Sumaya na sobrang best friend din ni Sir Alden mga kasembreros. May mga GMA Sparkle Artist Center, GMA Sparkle Artists na sumuporta of course mga kasembreros no, sina yung kanyang guest na sina Dustin New at saka si Bianca, mga kasos Bianca de Vera. So tapos of course yung si Daddy Bay, tapos yung mga boss ng Sparkle Artist Center na sina Ma'am Joy Marcelo at saka si wala pa akong picture ni Ma'am Annette Gozon pero alam ko meron siya mga kasembreros eh. So ang isa pa nakakatuwa dito mga kasembreros, and by the way yung kay Ma'am Catherine pala isingit ko, yung Christmas special pala nila, wala pala siya doon kasi part na siya nung unang production mga kasembreros. Mamaya titingnan ko kung andun siya mga kasembreros. Yung mga andun ng kagabi, hindi ko na na-feature no, parang napanood ko lang. Sina Ma'am Kim Chu, Fiang, si Ma'am Ann Curtis, no, kasi di ba nung nakaraan ay wala siya. So sina Ma'am Ann Curtis lang nandun, tsaka si Ma'am Catherine at tsaka si Julia Montes, James Reid, Maha, and so on mga kasus. So kagabi, sina Kim Chu Ann, yung mga frontliners naman mga kasembreros. So yun, at tsaka marami pang iba, yung Bini, no? Pero yun. And then ito, so yun, mamaya papakinggan natin itong intro. Ang kulit, ang pasabog tong Hollywood or international project pala ni Sir Alden mga kasembreros. Pero sa video, pinakaunang sinabi dito na hindi mo kailangang magkaroon ng maraming kaibigan. Nakakatuwa kasi full support din sina Riza. Riza palang pag-pronounce nito, hindi Riza. Riza na kapatid niya Sir Alden mga kasembreros. So dun sa may paraffle, kasi may pag-game sila eh. Tapos dun sa may parang draw lots something, si Angel si Angel at saka hindi ko na nakuha ng video, si Angel at saka si Riza yung dito yung dalawa sa mga na humawak dun sa may boxes mga kasembreros. Talagang talagang nakita ko dito yung isa talaga sa nakaka-touch dito na moments mga kasembreros, yung full support yung buong family ni Sir Alden. Nandun si Lola Linda, no? Nandun si Daddy Bay, si Riza, si
Angel. So talagang dito mo nakita na solid no yung family nila mga kasembreros. Parang first time ko rin nakita na sa isang concert ay may exposure yung halos lahat ng family members nila mga kasembreros. Nakatoka si Angel at saka si Raisa doon sa may hindi ko na nakuha ng video, sorry, tsaka si Daddy Bay, of course, nag-piano pa siya. Talagang ang galing ng kanilang ginawang concept at saka yung full support talaga ng family no, kasi minsan mahirap yung ganun no na i-expose mo yung family mo sa napakalaking event kagaya nito mga kasembreros. So it takes core values talaga sa loob ng tahanan na parang kumbaga lahat kayo ay mapagmahal, lahat kayo supportive. So dito natin nakikita na yung family talaga ni Sir Alden ay sobrang hindi lang siya kumbaga parang kasi yung trato ninyo at pagmamahalan sa loob ng tahanan magre-reflect yan sa mga public appearances kagaya nito. So yun, and hindi na fail no yung mga grabing hiyawan ng mga tao kasi dun sa may yung sinasabi ko na muntik na mapaamin mga kasembreros ay nagkaroon kasi sila ng Q&A no, question and answer portion from audiences. So yun, tapos may isang nanay doon na talagang lakas loob siya na 15 years ka na, sino ba ang alam namin na si Mama Rio no, na inspirasyon mo pa rin hanggang ngayon, yung mama ni Sir Alden no, tapos pero sino talaga yung tao ba o bagay na nag-inspire sa'yo ngayon. Ang lakas ng loob ni nanay na magtanong ng gano'n. Tapos yung mga tao naman hiyawan, yes. Parang nantay ko din sabihin niya may babae siyang inspirasyon, tapos si Ma'am Kat. Pero assuming lang ako at that time mga kasembreros. So pero yun, dito yung naka-white siya mga kasembreros ay rehearsal ito mga kasembreros no. Tapos dun sa may black naman ay yun yung parang and twinning pa lang cast din dito no sa kanilang outfit mga kasembreros na may black at saka white mga kasembreros. So hindi naman halata no na twinning mga kasembreros ang cast. So itong kay Ma'am Catherine ay during ito ng rehearsal naman no ng Pasko at saka Christmas party mga kasembreros ng ABS-CBN 2025. So pero yung kanilang outfit ay talagang alam mo yon may parang matchy na naman at saka twinning mga kasembreros. Nag-uusap talaga sila sa kanilang mga outfits mga kasembreros no. Hindi lang halata. And isa talaga sa pinaka-touching na nakita ko rin dito mga kasembreros ay si Lola Linda no, na kung saan ay kasama ni Sir Alden na spotted siya. So ito po ay Instagram story ni Ma'am Joy Marcelo na first Vice President ng GMA Sparkle mga kasembreros. So yun talagang nakaka-touch na nakaka-amaze. Mamaya papakinggan natin yung ilan sa mga video clips dito mga kasembreros. And then yun nga si Direk Cathy, papakinggan din natin ito mamaya mga kasembreros. Talagang ang kulit ni Direk Cathy dito mga kasembreros kasi hindi yung kay Ma'am Julia mamaya mas makulit yon mga kasembreros. Sabi niya, di ba sabi niya Direk Cathy, 15 ka na, sabi niya. Tapos parang nag-isip kung kailan siya nag-start Sir Alden and so on. Tapos dito si Direk Cathy parang nasa bahay siya, tapos si Louie na husband niya ay parang bumati rin kay Sir Alden no, tarang congratulations, sabi nga ang cute ni Direk Cathy. I love you, we miss you mga kasembreros, sabi ni Direk Cathy. Gawa ulit kayo ng movie Direk kasama si attorney para billion na naman ang income no. A one time request no mga kasembreros sa mga Cathynatic. So mamaya papakinggan natin ito. So yon, tapos nung part ni Julia, ang galing ng kanta na ginawa dito ang galing ginawa nila ng part na kay Julia Montes. Kasi di ba after ng video, kunwari niya Direk Cathy, tapos sumunod yung kay Julia. Tapos sa kalagitnaan ng pagbati ni Julia Montes ay kunwari nasira yung video.
nasira yung tapos nag parang kunwari wala lang kay Sir Alden, no? Kasi parang technical issue, ganyan-ganyan, no? Technical problem. Tapos, nakatutok siya dun sa screen, hindi niya alam, andun na pala si Ma'am Julia sa may likod niya, mga kasambre. Ang galing ng ginawa nila dito kasi sinurprise nila, no? Ito yung parang parang pari yung kanilang tawagan, mga kasambre. Kasi magtropa mga kasambreros ang dalawang ito. So, ang kulit kasi hindi niya alam na andun na pala si Ma'am Julia Montes. Mamaya, ipi-play ko rin ito mga kasambreros na para mapakinggan ninyo ulit kung hindi kayo nakapanood ng live kagabi. So, yun. Sabi dito, bakit kasi nasira, ganon. Tapos sabi ni Betong, ganyan talaga pag live guys, sabi nga. Tapos si Mata nagsigawan na kasi andun na pala siya sa personal. Nagulat si Tisoy, mga kasambreros. So, parang speechless na parang hindi makapagsalita si Alden. Tapos naghag silang dalawa. Ang cute, mga kasambreros, no? Kasi parang sabi niya dito nung nagkausap na sila. Parang hindi makapagsalita si Sir Alden, no? Sabi na Julia. Sabi niya, sobra akong kinabahan talaga. Sabi niya, iniisip ko na ng Lord. Sabi niya, please. Yun pala, sabi nga. Sabi niya, Sus Maria Jose. Alam niyo po mga kasombrero, sa mga appearances na ganito, lalong-lalo na kapag artista ka and A-lister ka ng, kunwari, si Julia Montes, A-lister ng ABS-CBN. Kapag nag-appear ka sa ganito, talent fee mo, hindi basta-basta mga kasambreros kasi artista ka. Pero ito talagang out of friendship nila mga kasambreros ay nagpakita si Ma'am Julia Montes, mga kasambreros. Tsaka, alam mo yung iba, no? Kakaiba, no? Kasi yun nga, di ba, nung nakaraan si Alden yung nag-surprise kay Ma'am Julia sa kanyang opening ng business na Prolin, na isang gami, mga kasambreros. Tapos, ngayon naman ay bumawi siya. Grabe, no? Parang bumawi naman si Ma'am Julia Montes, mga kakaibang surprise. Mas pang nag-level up yung kanyang surprise, mga kasambreros, kay Ma'am Julia Montes, mga kasambreros. Kay Sir Alden, no? Parang hindi nagpatalo sa pasorpresa, as in shock talaga si si Soiti dito, mga kasambreros, sa ginawa niya Julia Montes. So, yun, talagang nagpahayag dito si Ma'am Julia Montes ng kanyang appreciation sa pagkatao or ugali ni Sir Alden, mga kasambreros, na since nagkaroon sila ng movie na 5 Breakups in a Romance, ay doon talaga nagsimula yung kanilang kung mapamalalim na friendship, mga kasambreros. And alam naman natin na parang magkumpare ang dalawang ito kasi si Julia Montes ay may Coco Martin na. So si Alden, si Catherine na lang talaga ang inaantay, mga kasambreros. So, dito mamaya ay papakinggan natin ito, mga kasambreros, yung palitan ng appreciations ng dalawang ito. Pero sobrang nakakagulat yung reaction ni Sir Alden, na talagang gulat na gulat siya na as in totally shocked si Sir Alden, mga kasambreros. And sabi nga niya dito, kung saan ka ngayon, sabi niya kay Alden, deserve mo, no? Sabi nga ni Julia, mga kasambreros. So, yon. Tapos nagkwento na nagsimula yung kinang friendship sa 5 Breakups and the Romance, mga kasambreros. So, yon talagang so, yon. Hindi natapos yung kanilang friendship, mga kasambreros. So, yon. Yung mga taong naging kakonsyaba daw nila, no, behind sa pagbisita ni Ma'am Julia Montes. And yung mga tao, yung mga fans, may sigaw na part 2, no, ng 5 Breakups in a Romance, mga kasambreros. Pero sana Kath din naman, wag lang Kath Jul. Alam natin na friends sila, mga kasambreros, no, yung friendship nila ay maganda. Pero mas maganda kung Kath din na lang, mga kasambreros, para billion na naman, mga kasambreros. And not only that, no, yung talagang satisfaction ng mga tao
ay andoon kasi nga gustong-gusto sila talaga ng masa, no? Kath din lang sa kala mga kasombreros. So, gusto naman ng mga tao, no? Ang tambalang Julden, no? Julia Alden, mga kasombreros. Pero of course, mas gusto natin ang Kath din, mga kasombreros. Somehow soon, no, na mangyari ito, mga kasombreros, na ipanalangin natin. So, yun po. And then ito, so mamaya, papakinggan natin yung ilan sa mga video clips at saka mga highlights dito, mga kasombreros, ng ARXV Ultimate Fan Meet ni Sir Alden. So, kagabi, nag-mention din siya ng mga gagawin niya next year, mga kasombreros. May international project, may series. Yung sasabi niyang very popular platform na makikipag-collaborate siya, mga kasombreros. Palagay ko sa sa Netflix, no, or sa anumang social media platform or streaming platform. Tapos yung pag-games niya kagabi, may 5,000, 10,000 at saka 15,000, mga kasombreros. So, and nakita ko dito, si Ma'am Catherine, naintindihan ko nga kung bakit parang hindi pwedeng mag-promote si Ma'am Catherine ng ibang kunwari tao or pelikula or project sa kanyang Instagram. Kahit kasi si Mami Min, yung project niya with Ma'am Angelica Panganiban at saka Zanjo Marudo na co-produced by Mami Min. Never ako nakitang post si Catherine, mga kasombreros, sa pagsuporta sa Anne-Marie, mga kasombreros, na pelikulang ng kanyang mama, no? Mama na nga yun, mga kasombreros, pero hindi siya nagpo-post pero part sila ng kanyang kontrata, no? Na ganoon, mga kasombreros, na bawal siyang mag-post or magano. So, ngayon ay lubos kong nauunawaan na bawal si Ma'am Catherine na mag-post ng mga ganoon sa kanyang Instagram account, mga kasombreros. So, ngayon ay unawain natin, huwag tayong masyadong pala-desisyon sa mga pinopost ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa kanyang Instagram account. Kasi ganoon naman talaga dapat, no? We should understand yung part ng ating mga hinahangaan, and then yung part din natin. So, parang ganun ba? Not all the time ay pagbibigyan tayo sa ating mga gusto, mga kasombreros. So, kung paano bigayan ba, no? Bigayan, mga kasombreros. And then si Ma'am Catherine nag-post kagabi, no, ng mga kuha niya doon sa sa Christmas party na part 1, mga kasombreros, sa kanilang Christmas special nga sa ABS-CBN. Nakakatawa kasi yung mas nauna pa tayong nakakuha ng mga pictures niya, yung naka-brown siya or purple brown, something like that. Tapos yung naka-blue siya, tapos may time dito na humawak siya ng camera, and then of course, no, si Kuya John Valle, and so on, mga kasombreros. So parang nakakatawa dito. Sabi ko parang na-late pa yung may-ari ng pictures kaysa sa atin na mas nauna natin na i-flash ng mga nakaraan pa. So, may dito rin na naka-brown siya, yung nasa parang terrace siya, mga kasombreros, no? So, yun po, no? Talagang mas nauna pa tayo na Tapos yung naka-brown siya, of course, no? Na doon sa may Christmas party na mismo, mga kasombreros, sa stage. So, pinost niya ito kagabi sa kanyang Instagram account, mga kasombreros. And yung kanyang caption dito ay sa kanyang Instagram wall ay all dressed up for this year's Christmas special. Love, joy, hope, today and always. Tapos may 3 hearts, no, na emoji na red, blue, and green yung kulay, mga kasombreros. And then ito, may nakakatuwa palang dito, promo. May nakakatuwang promo dito yung Citos, Cebu Lechon. Libre ang lechon sa kamukha ni Alden Richard. Pun intended. For orders and bookings, 0995-742-5842, 0976-132-7514. So, nakakatawa. Late ko na kagabi. So, sana mas maaga silang nag-post, no? Para dito may mas maraming makakakita ng kanilang post at saka
look alike ni Alden, mga kasombrero. So may libreng lechon sila, o, di ba? Saan ka pa? So nakakatawa lang ito, nakakatawa na nakakatuwa mga kasombreros. So yun po, no, talagang ano lang sila, parang hindi ko alam kung totoo, pero nag-post sila sa kanilang Facebook page. So pero yun, no, talagang medyo late na rin siya kasi nga ay late na nila pinost. Sana mas maaga-aga ng konti, no, para mas may maraming makakita at mag-share, mga kasambreros. And then ito, so may picture din sina Shaira Diaz, Betong Sumaya at saka Alden Richards bago yung main event nila, mga kasambreros, kagabi. So ang cute lang, no. Si Ma'am Shaira Diaz pala yung alam ko marami sa audience din ang pumunta ng mga kasamahan niya sa Sparkle Artist Center, pero hindi lang talaga gaanong na-expose, mga kasambreros, kasi syempre si Sir Alden ang bida, mga kasambreros. So pero meron pinost dito yung yung Sparkle Artist Center sa kanilang Facebook page, na kasama sina Ma'am Joy Marcelo, si Ma'am Tracy Garcia, si Sir Nelson Canlas, si Ma'am Aubrey Carampel, at saka yung iba dito, no, nasa harap kasi sila So pero todo suporta sila, mga kasambreros, kay Sir Alden Richards, no. Grabe kasi ang market, kumapa yung market ni Sir Alden. Sila no, parang tao dito, mabenta si Sir Alden Richards, mga kasambreros. And nakakatawa kasi si si Daddy Bay, of course, no, may picture siya with Ma'am Tracy Garcia and Ma'am Joy Marcelo, mga kasambreros. So instant artista, no, si Daddy Bay, mga kasambreros. So sobrang nakakatuwa at good vibes talaga ito si Daddy Bay. And nakakatuwa dito kasi hindi na siya nag-asawa ulit, nag-focus na lang siya sa kanyang mga anak, mga kasus. And kasi kung iba dito, kung ibang mga tatay, no, talagang maghanap sila ng bagong asawa. Kasi nga para din sa kanilang kaligayahan, no, and so on, mga kasambreros. Pero si Daddy Bay talagang nag-focus na lang siya sa sa mga anak niya, mga kaso, especially kay Angel na baby pa, mga kasambreros. So ayun po. And then si Mami Min, nag-post siya, no, nung picture ni Ma'am Catherine na naka light blue si attorney, tapos yung background niya ay CAD, no, Center for Advanced Dentistry, mga kasambreros. So tapos yung picture ni Ma'am Catherine dito ay yung nasa fresh pa siya, no, na event sa SMX Convention Center sa Mall of Asia, mga kasambreros. So baka part ng kanyang ng kanyang promotion din po, mga kasambreros. So ayun po, sobrang ganda niya attorney, no, dito sa kanyang smile, mga kasambreros. And then ito, so last item natin ito, mga kasambreros. Second to the last item, mga kasambreros, no. So itotodo ko ng konti, medyo more than half yung ilalagay ko dito na event ni Sir Alden, mga kasambreros, ha. Tapos kasi mamaya meron pa tayo na mga items din po. So congratulations kay Sir Alden, kasi yung Hungry Pita niya sa Eaton City Square sa if I'm not mistaken, mga kasambreros, ay sa sa Laguna, mga kasambreros, ay open na rin kahapon. So grabe, no, Eaton City Square sa Laguna. So yun, officially open na rin ang kanilang branch doon, mga kasambreros. So congratulations, no. Grabe, kaliwat kanan ang blessings at saka success niya, phenomenal box office cinema King, mga kasambreros. So yun po. And then ito, so nag-share, no, ng pictures doon sa rehearsal ng Christmas party, mga kasama, si Ma'am Catherine, na kung saan siya nga ay yung kanyang suot ay black, parang something like that, tapos may white na paloob, mga kasambreros, no, nasa loob. Tapos basta twinning sila dito ni Sir Alden, yung white and saka black, mga kasambreros.
So, yun po. And then, ito, last item natin. Kasama dito si James Reid, of course, no? Na kung saan ay parang nagre-rehearsal sila mga kasambreros. And then, last item natin. So, dito, binigyan na naman ng issue mga kasambreros ng mga netizens. Itong pag-hug ni Enchong D kay Ma'am Catherine na kung saan ay parang mag-best friend ng dalawang ito mga kasambreros. Pero binibigyan ng anomalya at saka mga issue ng mga tao. So normal lang actually sa mga, especially sa magkaibigan, sa mga artista, yung mga ganito. So minsan may mga nakuhaan lang sa camera na sobrang close at saka binibigyan na agad nila ng ibang kahulugan mga kasambreros. So which is definitely hindi naman totoo or hindi naman siya tama mga kasambreros, no? So kung kaya ay dead ma lang sa mga nagbibigay ng issue talaga mga kasambreros. So ayun po. Tayo po ay Team Panatag, no? Team Kathden, Team Panatag at Team Solid mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden item. So papakinggan natin itong mga video clips, no, ni Sir Alden mga kasi sobrang pasabog ito at sobrang ganda. Sana po ay pakinggan natin ang mga ito, and then tapos ang salita ng Panginoon afterwards, no. Today po is December 14, 2025. Ang bilis ng panahon, Sunday na po, no. Blessed Sunday po sa bawat isa, and sana po ay pakinggan po natin ang mga ito, and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda afterwards. Sino may sabi mo maging perfect ka? Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo lang kahit mabibilang sa kamay. Pero hindi kung tatawagan mo, yes na naman. Ano po yung mga mahihirap na desisyon na kailangan nyo gawin? Naku, napakarami eh. You got one job! I got 10 One job to do! I don't care. Innocent people die. I wasn't gonna watch you kill Lord Archer at all. Well, I made it! That makes you a traitor! Thank you so much to everyone, so many familiar faces. And thank you for all the love and support, guys. Okay po, A1! Naka-15 ka na? Ilan taon ka nag-start? That makes you... Ilan taon nag-start? Maybe 5? Uy, 25 si Kuya RJ! Maybe 5. Oh, 20 years old lang si Kuya RJ. Oh, alright Kuya RJ, but anyway, would like to greet you. Congratulations! We love you and we miss you. Sabi rin ni Louie, hello. Marami ka pang goals, alam ko yan. At maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo. Dahil sigurado akong maraming kang kasamang nagmamahal sa iyo ngayon. Congrats! Surprise, Anden! Nice! Siyempre, di ako papayag masira yung greeting ko sa'yo. Sobra akong kinabahan talaga nung akala ko nasira talaga. Sabi ko na lang, Lord, please. Yung pala... Surprise! So, Mrs. Mariosa, thank you. Ay, good evening po. Good evening sa inyo. Grabe, congrats. Tatapusin ko yung bati ko. Congratulations, 15 years. Alam niyo po, sa lahat po sa inyo na nandito, na sumusuporta at nagmamahal kay Alden, tama po yung tao na sinuportahan niyo. Kasi grabe, nung nakilala ko to, sabi ko iba. Kaya ka nandito, kung nasan ka ngayon, deserve na deserve mo. We're so proud of you. Congratulations. Actually po kasi backstory lang po ng friendship naming dalawa ng Pargo si Julia.
we all started 5 breakups in a romance. Somehow, meron kaming damage part. And minsan kasi parang you get to really deal with that with the right people. I'm not saying with the right people na may damage part din, but I think hinawakan kasi rin ni Julia yung kamay ko during that time. Gulat talaga ako dito. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo para for everything na yung pinapakita kong support sa iyo na sinabi ko sa iyo nung natapos yung pelikula natin na hindi mawawala. I stayed true to that. And ngayon, nandito ka, hindi talaga ako sanay na sinusurprise, pero alam ko po kung sino yung mga tao behind this. But thank you, Jules. Laking bagay sa akin ang pelikula natin. I'm sure alam mo yan. Marami akong nadala, naturo sa sarili ko dahil sa mga kwentuhan natin dalawa kasama si Direk Irene. Pero maraming salamat for being here. Hindi ko in-expect, pero love you, Jules. Love you, Pat. Maraming salamat. Part 2? Breakups? Oo nga, para magkasama tayo lagi. Pero diba? Sa Tarosa, once again, Julia Montes! Dahil mahal kita, napakit mo ako sa stage. Oh, grabe naman yung friendship na yan. Goals! Wow! Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title natin ay Grasya, Awa at Kapayapaan. Wow! 2 John chapter 1 verse 3, Grace, mercy, and peace. Ito yung tinagalog natin mga kasambreros. Will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Napakaganda nito mga kasambreros. Imagine natin kapag yung tatlong ito nagsama. May grace, ang Diyos natin sa ating tahanan, sa ating buhay. May awa, at saka may kapayapaan. Doon pa lang sa grace mga kasambreros, mamuhay tayo ng may grace or may grasya, ay sapat na ito mga kasambreros para tayo ay mamuhay ng may pag-ibig, may pag-unawaan, may humility, may yung good attributes mga kasambreros ba? Kasi ito yung kagandahan sa Espiritu ng Panginoon. Every time na magkakaroon tayo ng isang good character, manganganak pa ito ng good character o ng magandang ugali. Let's say meron kang love, so manganganak yan ng patience, manganganak ng joy, manganganak ng forgiveness, manganganak ng mercy, manganganak ng basta ganun siya mga kasambreros. Kung meron tayong patience naman, manganganak din siya ng understanding, may wisdom, no, may pag-uunawaan, no, so ganun siya mga kasambreros. So, ito yung kagandahan sa good attributes or sa Espiritu ng Panginoon, mga kasusnabunga ng kanyang Espiritu, yung pag-ibig, kagalakan, kahinahunan, pagbibigayan, or basta lahat ng good attributes mga kasambreros. So, imagine nyo, grasya pa lang yun, tapos maanak pa siya ng awa, meron pang kapayapaan, and so on mga kasambreros na nagmumula sa ating Diyos Ama mga kasambreros, no? Sabi daw, from God the Father and from the Lord Jesus Christ. Parati nating tatandaan na ang mga mabubuting ugali, mabubuting mga traits mga kasambreros ay galing po yan sa Panginoon. Never nagkaroon ng kapayapaan kapag si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay present sa loob ng tahanan. Never nagkaroon ng pagpapatawaran at saka pag-uunawaan kapag merong demonyo, no? At saka may ang spirito ni Satan mga kasambreros ay naghahari sa loob ng tahanan. Wala mga kasambreros, no, walang kapayapaan, walang pagpapatawaran, walang pagpapakumbabaan ng loob, lahat may pride, no. Basta magulo, in short mga kasambreros, kapag ang spirito ni Satan ay naghahari sa isang tahanan at sa isang tao mga kasambreros na magulo ang isip, hindi parating napakali, basta no, ganun siya mga kasambreros. Sometimes hindi kayang explain yung mga words niya, no? Pero yun siya, no? But in fact, this powerful verse together, when we talk about grace, we're referring to the unmerited favor and blessings that God give us or give to us despite our shortcomings. It is through God's grace that we receive forgiveness and salvation.
Ang grace mga kasambreros, ito yung unmerited. Ibig sabihin hindi po natin deserve mga kasambreros. And yet, binigyan tayo ng Panginoon. Si Jesus Christ, no? Hindi natin deserve siya mga kasambreros. And yet, siya po ang source ng grace, ng grasya mga kasambreros. Kumbaga pabor na hindi deserve mga, di ba yung favor? Pag humihingi ka ng favor, it's something na nagre-request ka, na nagpapangbaba ka, pwedeng pahingi naman ng favor. So, ganun siya mga kasambreros. Pero ang Diyos natin, Jesus Christ was sent by God the Father, hindi dahil may nag-request na tao. Okay? It's willingness at saka pag-ibig ng Panginoon talaga. No? It's God's love mga kasambreros that one and that is why He sent His Son Jesus Christ mga kasambreros to save us and redeem us from total destruction mga kasambreros. Grabe no? Unmerited favor. Hindi siya kayang bilhin. Hindi siya kayang tumbasan ng anumang salapi o ng anumang effort o ng anumang material na bagay mga kasambreros o ng buhay ng kahit na sino man when God the Father sent His own beloved Son mga kasambreros. Kung kaya dapat natin itong pasalamatan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito kasi no one deserves yung pag-ibig at saka yung grace na ito mga kasambreros. And yet God the Father voluntarily gave His beloved pa, only Son pa siya mga kasambreros. Mercy on the other hand speaks to God's compassion and willingness to forgive us when we fall short of His expectations. It's a beautiful reminder that God's love for us is unconditional and His forgiveness knows no bounds. So yun siya, yung expectation kasi, di ba, yung Panginoon natin, kunwari, ang commandment na ito ay huwag malunya, huwag magsinungaling, huwag pumatay ng tao, and so on. Mahalin natin ating kapwa-tao. No, kahit ako, nagkakaroon ako ng shortcomings mga kasambreros. So, pero ang Diyos natin ay sa grabing habag, na grabing awa niya mga kasambreros ay kahit hindi natin na-meet minsan yung expectations, parang boss mo ba, parang manager. Di ba yung manager mo nag-expect sa'yo na matapos yan by 12 noon or by 3 p.m. Tapos hindi mo natapos yung inuutos sa'yo ng iyong boss or amo. So ang tendency, ano ang mangyayari? So magkakaroon ngayon ng na pagagalitan ka mga kasambreros because you failed, no? Hindi mo natapos at hindi mo nagawa ang iyong responsibility or task na in-expect sa iyo. So pero ang Diyos natin hindi, no? Dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag mga kasambreros, in spite of our shortcomings and failures, ay pinapatawad pa niya tayo at binibigyan niya tayo ng awa, no? Imagine natin kung walang awa ang Panginoon, edi sana lahat tayo ngayon ay namatay na mga kasambreros because hindi siya we fall short mga kasambreros. The mention of peace in this verse is particularly poignant. It signifies the inner calm and harmony that comes from knowing and being in relationship with God. God the Father and Jesus Christ provide us with grace, mercy, and peace, reassuring us their constant presence in our lives, guiding us through challenges and comforting us in times of need. This verse serves as a reminder of the abundant blessings and support that we have access to through our faith. So ang pananampalataya pa rin mga kasambreros na it's really important na magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, hindi tayo lalapit sa Kanya. Kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Wala tayong trust ba, no? Kapag ang trust nabasag sa isang relationship mga kasambreros, wala nang tiwala sa iyong magulang mo, asawa mo. Kung nag-cheat ka noon, magiging cheater ka na naman. So, ganun siya kung nagnakaw ka noon, pinagnakawan mo ang nanay mo, kapatid mo, or so on. So, mahirap nang ibalik yung tiwala na yun mga kasambreros. So, pero sa Diyos natin ay hindi siya nagkakamali. Okay? Never siya nagkamali at never siya magkakamali mga kasambreros. That is why siya lang ang dapat nating pagtiwalaan, no? Kasi walang sino man na kayang magtupad ng pangako na wala mga kasambreros, no? Walang human being. Pag nangako ang tao, napapako, no? Kapag nagsasabi ng ganito, minsan na-fail. Hindi natutupad as in 100%. So ang Diyos lamang po natin ang dapat natin pagtiwalaan. So ang peace dito ay nagre-represent ng inner calmness. Okay? Yung kumaga pa ay kahit na may problema, nananalangin ka pa rin, no, kalmado ka pa rin, and then nagtitiwala pa rin tayo mga kasambreros that God is our refuge,
our help, our support mga kasombreros na hindi natitinag at hindi nabubuwal. So ganun po makapangyarihan ang ating Diyos. So kahit na anumang mangyari sa atin, anumang mangyari sa ating pamilya, we still have that faith mga kasombreros. Dumating man ang trials, no, natural lang yun mga kasombreros. Ang importante ay may pananampalataya pa rin tayo sa ating Panginoon. So these blessings come from God the Father and from Jesus Christ, the Father, Son, emphasizing the unity and divine origin of these gifts. So kaya na-mention natin kanina, ang lahat ng good gifts, lahat ng good traits mga kasombreros ay mula sa Diyos at kay Lord Jesus Christ. Kapag yan ay and His Holy Spirit, no, as our connection. Kapag yan ay magulo, yan ay walang kapayapaan, kapag ikaw ay mayabang, kapag ikaw ay walang kahinahunan, ikaw ay madamot, so lahat ng yan naman ay galing kay Satan mga kasombreros. So natutuwa ang Satanas or si Satanas mga kasombreros kapag ang tao nagiging madamot, nagiging mayabang, nagtitiwala na sa sarili niya mga kasombreros, hindi na siya nagtitiwala sa Diyos, pagkos ay nagtitiwala na lang sa kanyang sarili mga kasombreros. So natutuwa ang Diablo, no? Natutuwa si Satanas sa ganung uri ng ugali mga kasombreros. This mirrors the unity of the Trinity, a crucial doctrine in Christianity that assures us of the harmonious relationship within the Godhead and the source of our spiritual blessings. The message of grace, mercy, and peace is profoundly relevant in today's fast-paced world. So yun siya mga, kasi fast-paced na talagang mundo ngayon, no? Lahat nagmamadali, lahat gusto instant, lahat gusto quick, no? Many people struggle with feelings and inadequacy, guilt, and unrest. This verse offers a powerful reminder that we are recipients of God's grace and mercy, and through this, we can attain true peace, no? Hindi kasi natin mararanasan sa mundong ito mga kasombreros yung tunay na kapayapaan without the Spirit of God. Okay? Kasi marami akong nakita na pamilya, no? May mga sila, may mga pera, they have lots of material things, and yet wala silang kapayapaan, no? Kasi yung desire hindi natatapos. Parang after ng bagong latest or bagong product na ganito, may bago na naman, so bibili na naman, so bagong unit ng iPhone, bagong brand, basta parang gano'n ang tao, walang kabusugan mga customers when it comes sa ganun. Pero okay lang naman magkaroon ng ganun, pero kapag hayok na tayo at parang nagiging madamot na tayo mga kasombreros na, at saka yun lang yung purpose ng buhay, wala na ang Diyos sa buhay ng pamilya at buhay ng tao, ay doon na po tayo nagkakamali mga kasombreros. So it's really important na mayroong grasya, may awa at may kapayapaan sa loob ng ating tahanan, isipan at puso. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Grasya, awa at kapayapaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time mga kasombreros, paalam po. I love you.